Ang RA 7277 o Magna Carta para sa mga taong may kapansanan ay isang batas para sa rehabilitasyon, pagpapaunlad at pagtataguyod ng sarili ng mga taong may kapansanan upang sila'y makapamuhay ng normal sa lipunan. Nais ipatupad ng Magna Carta para sa mga taong may kapansanan na itaguyod ang mga karapatang pangtao ng mga may kapansanan at mabigyan ng lubos na suporta para sa ikabubuti ng kanilang buhay at maayos na integrasyon sa lipunan. May klase na naman. Mahaba-haba na namang lakaran papunta ng universidad. Madami na namang bit-bit na libro. At higit sa lahat, ang dami na namang babasahin. Nakakainis, no? Paano kung isang araw pagising mo, hindi ka na makalakad o makakita? Anong gagawin mo? Hello, ako si Christine. Magpapanggap akong bulag sa loob ng isang araw. Hi, ako po si Stacy at ngayong araw susubukan kong mabuhay nang wala ang aking dalawang kamay. Ako si Ja. Ngayong araw na to, ibabandage ko yung right na kamay ko. Ako si Ochi at sa araw na to susubukan kong maging pilay. Bale, buong araw akong naka-wheelchair. Teka, pahawak mo sa akin yung gate. Ayan. Eto. Tapos sa baba, merong, ayan. Mahirap kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. As in, diretso lang? Oo, diretso lang. Walang hole, ha? Wala. Kung may babangga ka ba, o kaya kung may butas ba, baka madapa ka, matisod ka, ganun. Hindi talaga seryoso. Parang kanina ba ako na out of balance. Yung sa pagsakay ng jeep, dapat may tutulong talaga sa'yo doon. Kasi yung pag-akyat mo pa lang, mahirap na eh. So, tapos yung pangalawa pa, yung pag-upo mo, hindi mo alam kung saan ka uupo. So, dapat may tao, sana maswerte kung may taong tutulong sa'yo sa loob ng jeep. Baba na ako? Sige, baba ka. Sa pagtawid, syempre, nakakatakot kasi kunyari pag naglalakad ka, madali ka lang kumilos, pero pag naka-wheelchair ka na, baka biglang may dumaan na sasakyan, tapos parang, paano mo gagawin? Hindi ka naman makakatakbo ng mabilis, so yung kamay mo dapat parang mabilis din. So yun, nakakatakot din, ganun. Tapos kaya pag may mga tao ka nakasabay. Yung pagtawid sa kalsada, Ay, walang kotse? yun, kailangan naman yung sense of hearing mo kasi Walang hindi mo kotse? alam kung may paparating ba na kotse o kaya bigla nang may smulpot na motor dyan. Kaya kailangan din attentive ka. Kailangan alam mo kung ano yung mga nasa paligid mo. Nung pagpunta ko ng school, edi una nga yung sa ramp. Ang hirap kasi syempre paakyat siya, tapos parang nagsaslide ka pababa. So effort siya talaga na i-push yung sarili ko, tapos ang bigat pa, tapos dala ko pa yung bag ko. Syempre, ang daming tao dun sa corridor, tapos hindi ka makasingit, ganun, minsan natatamaan na yung mga tao, ganyan. Ate, third floor po. Tapos, nung sa elevator, hindi medyo maliit siya. Nanghirap umikot, yun. Thank you. Ate, isa pong hotdog na may rice. Isa lang. Isa lang. Mayo? Pag bumibili naman kasi, parang okay naman, pero pag may ibang tao, tinitignan ka palagi, so awkward talaga pag ganun. Oy! May pagkain ka na ba dyan? Ano? Kumain na. Paano kakain? Iinom ko. Sobrang hirap nga talaga nito. Mahirap kasi iisang kamay lang yung gamit mo. Hindi mo control kung paano kumain. Siyempre, yung gamit mo lagi yung kanan. Left pa yung gamit ko. Hindi ko mabuksan. Pwede ba tulong? Tapos, yung pag-inom naman ng tubig, halimbawa bottled water, hindi mo mabubuksan ng isang kamay mo. So, kailangan mo pa ng tulong ng iba.
Sa pag-inom, yung pag-inom medyo mahirap pero kaya naman. Yung pagkain, yun talaga mahirap kasi hindi ako makapaghawak ng fork and spoon. Ate? Isang kare-kare. Tsaka, Yun lang. okay, bali 55. 100 ba yan? 100. Okay. Ang mahirap yung pag-order. Kasi, una-una hindi mo alam kung anong orderin mo. Tapos, yung pagbayad, mahirap din kasi hindi mo naman nakikita yung pera. So, dapat, sa tingin ko, may tutulong din sa'yo doon sa mga ganong bagay. Pero yung sa mismong pagkain, okay naman yun. Kasi, alam mo naman kung paano talaga kumain. Yun lang, yung pag-order lang at yung pagbayad. Hindi ko makita yung siomai. Teka, wait. Yan, sige, tuso. Yan, tuso. Gia, pakikuha naman yung pabukas. Tapos may notebook dyan sa harapan niya. Palagay na. Thank you. Ang hirap. Yung pagbukas ko pa lang ng notebook, sobrang hirap na. Tapos, hindi pa ako makahawak ng ballpen kasi wala akong mga daliri. So, di ba, syempre, pag magsusulat ako, kailangan medyo mabilis para makahabol ako. Parang kunwari, kukuha ako ng notebook sa bag ko, kailangan ko pa yung magpatulong sa katabi ko para buksan yung bag ko kasi hindi ko naman siya kayang buksan mag-isa. Pag lecture, syempre magmamadali ka nun. So, hindi mo masyado kayang bilisan kasi pangit nga yung sulat mo, hindi ka sanay gumamit ng kaliwa, kaya yun. Sa CR naman, meron kasi sila doon yung parang railing na pwede kang humawak. Pero mahirap din siya kasi bubuhatin ko yung sarili ko. So para ako nag-push-ups, ang bigat, ganun. Tasampa ka, ganyan. Tapos walang tutulong sa'yo kasi ikaw lang mag-isa doon sa cubicle. Tapos pag maghuhugas ka ng kamay, medyo mataas kasi siya. So hindi ko rin maabot yung soap. Parang talagang mag-reach ka. Ganun. Tapos yung pagbasa, parang tatapon sa'yo yung tubig. Mga ganun. Sa computer, sobrang hirap din niya, sobrang hirap mag-type kasi syempre, ang lapad nito. So, pag pumipindot ako sa keyboard, medyo dalawa, tatlo yung napipindot. So, ang tagal, ang hirap. Hindi ko siya matapos kaagad. Paano kaya to? Ang hirap naman ito. Mali-mali lumalabas eh. Ay. R. Kung napansin ninyo, ilang beses nila binanggit ang salitang mahirap. Kaya ginawa ang Magna Carta para sa mga taong may kapansanan upang matulungan silang mapadali kahit papano ang kanilang pamumuhay. Kasama dito ang karapatan makapagtrabaho na naaayon sa kanila, karapatan nila sa edukasyon, karapatan nila na mabigyang serbisyong pangkalusugan at sa mga serbisyong panglipunan na makakatulong sa pakikilahok ng mga may kapansanan sa komunidad at lipunan. Napakahirap magkaroon ng kapansanan. At ang mas mahirap doon ay araw-araw nilang kinakailangang harapin ang mundo gaya ng pagharap natin sa mundo. Alam kong busit na busit ka ng maglakad, magbasa, o di kaya magbitbit ng gamit. Ngunit pasalamat ka pa din dahil meron kang ginagamit na mga paa, mata, at mga kamay.